Umagang kay ganda mga ka-faith! It's another blessed Tuesday to praise and give thanks to the Lord. Tara, devotion muna tayo para ang ating araw ay lalong gumanda at ang ating buhay ay sumaya dahil si Jesus ay ating kasama. I'm Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Salatay mo, Jesus, ang kagalingan. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo,
Praise the Lord sa mensahe ng awit na ating napakinggan. Tunay na ang kanyang salita ay ating mapapanalanigan. Umagang kay ganda po, next family and friends. Good afternoon or good evening mga ka-faith natin dyan saan man dako kayo ng mundo, ng lugar na andon. Ngayon po ang last Tuesday ng ating CE month, ang torchbearer character natin, ang isa sa kilalang babae sa New Testament, pero hindi pa rin natin siya kilala dahil hanggang ngayon, hindi natin nabasa sa Bible kung ano ba talaga ang pangalan niya. Ang alam lang natin ay isa siyang Samaritano, the Samaritan woman at the well. Ang ating pong verse ay mula sa John chapter 4, verse 29 to 30. Ito po ang ating key verse. Halikayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo, kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. Ang pakikipag-usap ni Jesus sa Samaritana, sa Samaritan woman at the well, ay itinuturing na longest conversation ni Jesus sa kahit sinong Bible character sa Book of John. Mahaba ang kanilang naging pag-uusap. Sino nga ba itong babaeng Samaritana na ito at bakit kailangan siyang pag-ukulan ng mahabang oras ng pakikipagkwentuhan ni Jesus? Balikan po natin ang kanyang kwento sa John chapter 4. Nang dumating daw si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang bayan na tinatawag na Sicar, tumuloy siya sa isang balon na tinatawag nilang Balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus at sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon na ito. At halos katanghali ang tapat na daw noon. Ang kanyang mga alagad ay umalis dahil bumili ng pagkain sa bayan. At habang nandun si Jesus nakaupo na nagpapahinga, dumating ang isang babae upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi ng inumin sa akin?" Nagulat marahil ang babaeng ito dahil alam niyang hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa kagayan niyang Samaritano. Dahil nga, itinuturing nilang outcast o marginalized people ang mga Samaritano. Tapos ngayon, nakikipag-usap sa kanya si Jesus at humihingi pa ng pabor na siya ay painumin nito. Subalit alam ni Jesus ang lahat ng kanyang iniisip, ang iniisip ng babaeng ito at kilala na niya kung sino talaga siya. Kaya ang sagot ni Jesus sa babae, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kaniya ng tubig na nagbibigay buhay." Pagkasabi ni Jesus, hindi pa doon natapos ang kanilang pakikipag-usap, ang kanilang conversation. Dahil ang babaeng Samaritano ay nagtanong pa ng maraming bagay tungkol kay Jesus. Sabi niya, "Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay ng buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming mga ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at ang mga alagang hayop. Higit ka pa ba sa kanya?" Marahil ay na-curious talaga ang babaeng ito kung sino ba itong kausap niya. Kaya ang dami niyang tanong at tumagal ang kanilang pag-uusap. Muling sumagot si Jesus sa kanya. Ang sabi nito, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito, muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw ni pumarito upang sumalak muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Sagot ni Jesus. Ito na yung pinakamagandang bahagi ng kanilang pag-uusap. Ang sagot ng babae, "Wala po akong asawa." Bago niya pa ituloy ang kanyang sasabihin, kilala na siya ni Jesus. Ang sabi niya, "Oo, tama, wala ka talagang asawa. At ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo naman talagang asawa." Alam na alam ni Jesus na hindi maganda ang reputasyon ng babaeng ito na kanyang kinakausap. Hindi lang siya Samaritano na kaaway ng mga Hudyo, isa rin siyang babaeng may hindi magandang sexual history dahil sa dami ng kanyang naging kapartner. Kaya rin siya katanghaliang tapat na pumunta sa balon para umigib, para siguro wala siyang makasabay. Dahil karaniwan ang mga babaeng umiigib ng tubig ay sa umaga, kasabay nito ang kanilang masayang pakikipag-usap at pakikipagkwentuhan sa iba pang umiigib sa balong iyon. Pero siya, tanghaling tapat umigib para wala siyang kasabay at hindi rin siya pagtsismisan ng mga tao.
Dahil sa mga sagot at salitang narinig niya mula kay Jesus, na-convince nga ang babaeng ito na ang kanyang kaharap ay isang ang propeta. Kaya ang sabi niya, Ginoo, palagay ko'y isa kang propeta. Dito sa bundok na ito sumamba ang Diyos, ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lang lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, maniwala ka sa akin. Darating na ang panahon, sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit, dumating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanyang espiritu at katotohanan, sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama. Ang Diyos ay espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin sa espiritu at katotohanan. Sa mga sinabing ito ni Jesus, mas lalong na-curious ang babae sa mga sinabi niya. Kaya ang sagot niya, nalalaman na po naming darating ang Mesyas na tinatawag na Kristo. Pagdating niya, magpapahayag sa amin ang lahat ng bagay. Ang sagot ni Jesus, ako ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy. Matapos sabihin ni Jesus iyon, naging malinaw para sa babaeng Samaritano kung sino nga ba itong talagang kausap niya. Kaya dali-dali niyang iniwan ang kanyang banga. Bumalik siya sa kanyang bayan at sinabi sa mga taga-roon, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng bagay na ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Kaya't lumabas sa bayan ang mga tao at nagpunta nga kay Jesus. Sabi dun sa kwento, maraming Samaritanong sa bayang iyon ang naniwala kay Jesus dahil sa patotoo ng babaeng ito. Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa. Kaya pumunta sila kay Jesus at nakipag-usap. Tumigil muna si Jesus doon ng ilang araw, ng 2 araw, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan niya sila. Ang sabi ng mga tao, sinabi nila sa babae, naniwala kami ngayon hindi dahil sinabi mo sa amin, kundi dahil narinig namin mismo sa Kanya. Alam naming siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen. Mga kapatid, ang babaeng Samaritanong ito ay naghatid ng kaligtasan sa kanyang buong sambahayan, sa kanyang mga kababayan. She became their torchbearer of the faith. Maraming sumampalataya dahil narinig nila ang kanilang testimony at matapos nilang marinig ang kanyang kwento, sila rin naman ay personal na nakarinig nito mula kay Jesus. Kaya ang kaligtasan nga po ay dumating sa kanilang sambahayan. Mga kapatid, maraming magandang aral ang itinuturo sa atin ng encounter ni Jesus na ito at ng babaeng Samaritano doon sa balon. Una na rito, walang itinatangi ang Panginoon. Outcast man ang turing sa iyo ng lipunan, mahalaga ka pa rin sa paningin ng Panginoon. At karapat-dapat pa rin na pag-ukulan ng panahon at ng time. In God's eyes, lahat tayo ay pantay-pantay. Mabuti man o nakagawa ka man ng kasalanan, handa siyang pakinggan ang kwento ng buhay mo. Pangalawang aral, ang kaligtasang hatid ni Kristo ay hindi lamang para sa mga Hudyo o hindi lang para sa iilan, kundi para sa lahat ng tao na handang kilalanin siya at sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Isa pang aral mula sa kwento, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang the living water, ang tubig na nagbibigay ng buhay. At ipinakilala rin niya ang kanyang sarili bilang Mesyas. Ang sabi ng babae sa kanya, nalalaman ko pong darating ang Mesyas na tinatawag na Kristo na magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Ang sagot ni Jesus, ako ito, ako yung tinutukoy mo na Mesyas. At agad niyang tinanggap at kinilala si Jesus na siyang ang tunay na Kristo. Lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay mayroong karapatang makatiyak ng kanyang kaligtasan. Isa pang lesson na matututunan natin sa kwentong ito, yung isa sa mga proseso ng katiyakan ng kaligtasan ay magsisimula sa pagkilala sa iyong sariling kasalanan. Hindi idininay o nangatwiran ng babaeng ito noong sinabi ni Jesus ang dami ng kanyang naging asawa at yung kapartner niya ngayon ay hindi naman niya talaga asawa. Alam niya ang kanyang pagkakasala. Kilala niya ang mga nagawa niyang pagkakasala. Kaya nga, nahihiya siyang makisalumuha sa iba
umiiwas nga siyang makita ng ibang tao. Subalit, nang ang Panginoon na ang lumapit sa kanya, hindi na siya nakaiwas. Ang kaligtasan ay dumating sa kanya at sa kanyang buong sambahayan. At hindi lang sa kanya, naging instrumento siya upang pati ang kanyang mga kababayan ay makilala si Jesus bilang Kristo na nagdulot nga sa kanila ng kaligtasan. Magsisimula ito sa pagkilala sa iyong katayuan sa harapan ng Panginoon, sa pagkilala sa mga nagawa mong kasalanan, paghingi ng tawad, repentance, yung total na pagtalikod sa mga maling gawa, at hayaang baguhin ka ng Diyos tungo sa bagong ikaw na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Buhay na binago ni Kristo, buhay na maghahatid ng liwanag sa mga tao upang sila din naman ay magbago at tumanggap kay Kristo. Na-imagine ko po yung excitement ng babaeng ito na dali-daling bumalik sa kanyang bayan at ibinalita sa kanilang mga kababayan, sa kanilang mga kapitbahay. At sabi niya, halika kayo, tingnan ninyo itong taong sinasabi ko. Come and see a man who told me everything I did. Could this be the Messiah? Mga kapatid, noong nakilala natin at tinanggap si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, bilang tubig na nagbibigay ng buhay at nagkakaloob sa atin ng kaligtasan, gaya ng babaeng Samaritanong ito, nagawa na ba nating ipagsabi sa iba ang mabuting balitang ito na ating tinanggap? Meron ba tayong excitement to share to others na nakilala ko si Jesus at gusto ko ring makilala niyo siya? Nawa po, gaya ng Samaritan woman at the well, many of the Samaritan from that town believed in Him because of the woman's testimony. Nawa, marami tayong mailapit sa Panginoon dahil sa ating mabuting patotoo. Your testimony matters, kapatid. Simulan na po natin ngayon. Make Jesus known. Be the torchbearer of the faith. Amen. Manalangin po tayo. Kay buti mo, aming Panginoon, kay dakila mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat tuwi na ang iyong mga salita ay nangungusap sa amin. At ang dalangin namin, Panginoon, gaya ng pag-aralan namin, ang babaeng Samaritana, kung paano ang iyong kanyang buhay ay iyong binago, at kasabay nito, Panginoon, ang kanyang desire, ang kanyang layunin na ipakilala ka sa iba. Nawa, magkaroon din po kami ng ganong courage, ng ganong boldness, na i-share ka at ipahayag sa iba, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, sa aming mga kaibigan, saan man kami lugar na andon, sino man ang taong kaharap namin, Panginoon, magkaroon kami ng lakas ng loob, ipakilala ka sa iba, at kung paano nararanasan namin ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, Panginoon. Nais din naman po namin ang aming mga buhay ay maging instrumento upang maranasan din ng mga kapatid na ito, Panginoon, ng ibang tao ang iyong pagpapala, ang iyong pag-iingat, lalo higit, Panginoon, ang iyong kaligtasan na ipinagkaloob sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging torchbearer of the faith, Panginoon. Ipinagkatiwala mo po ito sa amin, ibinigay mo po ito sa amin. Ang dalangin po namin, masumpungan mo po kami na patuloy na nagpapahayag, Panginoon, ng mabuting balita, ng mabuting babulita ng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong mga salita sa amin sa umaga ito. Salamat, Panginoon, at patuloy nawa itong maging inspirasyon at maging motivation namin sa patuloy po naming paglilingkod. Dalangin ko po sa inyo ang kabuuan ng araw na ito, ano man ang aming mga gagawin na mga kapatid kong nakikinig, Panginoon, sa oras na ito, sa aming paglapit sa iyo sa pamamagitan ng panalangin, ano man ang kanilang gagawin sa araw na ito, ano man ang kahilingan ng kanilang puso, ano man ang kanilang pananalangin, Panginoon, ipagkaloob mo po ito sang-ayon sa iyong kalooban. Provision, guidance, protection, Panginoon, ang ipagkaloob mo po sa amin. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ang nais po namin, Panginoon, sa araw na ito ay mabigyan po namin lagi ng ngiti ang iyong mga labi. Pinupuri ka namin, aming Panginoon. Ito lamang po ang aming papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Thank you so much po everyone for joining and worshiping with us today. And shout out po sa mga kapatid natin na nag-celebrate ng kanilang birthday today.
Kay Ate Raquel Herrera, ang aking kumare, ang aking kaibigan, happy birthday. At ang aking classmate na si Jocelyn Barrias, happy birthday. And to my Tito Miguel C, tomorrow po, happy birthday po. Happy and blessed birthday po sa inyong lahat. At kung kaarawan nyo po today or anniversary nyo at hindi ko po nabanggit, maligayang kaarawan po. May God bless you and keep you today and always. Mga kapatid, kung kayo po ay napagpala ng mensahe ng Lord sa atin sa umagang ito, mag-comment po tayo sa ating chat box. And please do like and share this video para marami pang mga kapatid, kapamilya, kaibigan ang makarinig ng salita ng Diyos. At kung nais nyo pong magkaloob para sa gawain at ministeryo ng ating church, nariyan po sa baba ang ating bank account and GCash account. At pwede rin po kayong mag-send ng star para sa patuloy na paglago ng ating ministeryo. Thank you so much po everyone. See you again next Tuesday and every day. Don't forget, every giving is a blessing. Bye!